purihin ang Panginoon. So number one, dako tayo sa unang puntos ng pangangaral ng kanyang salita. Ang ating pastoral point, number one. Basahin po natin, no? Ang verse number 28. Sabi po ng salita ng Diyos, basahin ko po, sundan ang inyong pong paningin. And we know that all things work together for good. Amen? Napakaliwanag na sinasabi diyan ng banal na kasulatan. That what? That all things work together for good to them Love God. that what? That love Love God. God. Amen. Preach on. Wow, puri ng Panginoon. At sabi pa doon, maliwanag, no? Sinabi sa ating wika, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sino po bang nagsisiibig sa Diyos? Walang iba kundi ang mga nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ang mga anak ng ating Panginoong Kristo, sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Praise God, who are called according to His purpose. In verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, who He did predestinate, them He also called, and whom He called, them also justified. Inaring ganap. And whom He justified, them He also glorified. Amen. Ang liwanag na sinabi ng banal na kasulatan, yung mga itinalaga niya ay bagang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap o justification naman na sinasabi ng Bible ay ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman siya. Pinuri siya. Number one, the ultimate plan of God in salvation. Ang ultimato na plano ng Diyos sa kaligtasan, na ang nais ng Diyos ay manampalataya kay Kristo ang mga wala pang pagkilala kay Kristo. Ang nais ng Diyos na kung saan ay kumilala kay Kristo. Sapagkat ano po ba ang ating kakatayuan nung tayo pa ay wala kay Kristo? Nung tayo ay unbelievers pa, nung tayo ay reprobate pa, nung tayo hindi pa tumatanggap sa Panginoon Kristo. Number one, we're God's enemy. Kaaway tayo ng Diyos. Totoo yan. Amen. Isipin ninyo Ikalawa, tayo po ay anak ng puot o children of wrath. Ang bibigat po ng termino. Ikatlo, tayo po ay anak ng suwail. Well, we are children of disobedience. Itong pinaka-nakakilabot. Ikaapat tayo anak ng kadiliman. Wow! Children of darkness. Kaya nga, tamang sinabi ng Juan, no? Or ng John chapter 8, kung di po ako nagkakamali, na sinabi doon, ye are the lust of your father. Kung ano yung pagnanasa ng inyong ama. Diba? Pagpatay, makalaman, makamundo, kasamaan. At sabi ho doon ni Juan, Ebanghelyo ni Juan, at yan po ang inyong magulang. Ye are the fathers of the devil. Yan, ama ninyo, nasa diablo. Pero nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, kumilala kay Kristo, yung gospel ay tinanggap natin, tayo ngayon po ay hindi na kaaway ng Diyos. Amen? Tayo ay hindi na po anak ng puot. Tayo po hindi na po children of disobedience, bagkus tayo ay children obedience na. Obedient na tayo. Hindi na po tayo children of darkness, bagkus children of light na tayo. Mga kapatid, pasalamat tayo at tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Siya lamang ang tagapagligtas. Siya nang ipinipreach natin. No? Sa soul winning, sa kalye, sa door knocking. Yan ang pinipreach natin sa mga bata na tinuturuan namin dyan. Sa good news, yan ang tinuturo natin. Yan ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Na nais niyang maligtas. Subalit,
Tinatakwil ito ng tao. Nire-reject ito ng tao. Ayaw nilang kilalanin ang Panginoong Kristo na Diyos. O kaya nga, mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay sapat na para sa kanyang mga anak. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Amen. Number 2, dako na po tayo sa ikalawa. How about this one? Yung sinabi dito ng Panginoon, yung, balikan natin yung verse 28. No? Who are called according to His purpose. Okay? And we know that all things together for good. Maganda sa Tagalog, no? Basahin ko to. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalaki na gumagawa sa ikabubuti. For good. I want you to notice, mga kapatid, for good. Number 2 is the ultimate plan of God for our goods. Alright? The ultimate plan of God, ang ultimatong plano at mabuti at sakdal na plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Na ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nagpapasya para for our own goods. Wow! Puri ng Panginoon. Naalala niyo yung istorya ni Jose? Ako, miserable. 12 silang magkapatid. Kinaputan, kinainggitan. So, make the long story short, binenta pa. Ay, hinulog pa sa balon. Di ba? O, kasi ang iisip ng mga kapatid ni Joseph, lalo ng panganay, no? Ay favorite ni Jacob. Yung paborito, pag-birthday, lagi nire-regaluhan. Binibili ng magandang damit, baro, na iba-ibang kulay. Pinaingitan siya. Pinapuutan. O. Pinagkaisa ng mga kapatid. Anong nangyari? Sa Genesis chapter 50 yan, ha? Mga kapatid, ha? Amen. Ang Genesis 50 pala, ano na pala yun? Parang ending story niya na napakaganda. May ano ko po sa inyo. Ibabasta ko po sa inyo. Balikan muna natin yung masasamang pangyayari. Pinahingitan, pinapuutan, hinulog sa balon na malalim, walang tubig. Hindi pa nakontento, ibinenta na alipin sa Ehipto for 20 silvers of diba? Na sa pilaf, no? 20 pilaf, binenta siya. O, ano pang nangyari? Nakulong dahil pinagbintang rape. Ni-rape. Na-rape siya. No? Tingnan niyo yung pagdurusa, tingnan niyo yung paghihirap. Ba't alam niyo si Joseph? Inano niya lahat yun eh. Talagang tinake niya yun eh. Talagang inabsorb niya yun eh. Nagpasailalim siya sa plano ng Diyos. Tignan niyo ang Genesis 50, verse 19. Ang ganda, mga kapatid. Unang aklat ni Moses. No? Tama yung Bible reading. Tama yung Bible reading kanina. Ang ikatlong aklat ni Moses. Hindi, no? Amen. May kinabukasan ito. No? Amen. Ang may susunod na sa yapa. Hindi. No? Genesis 50, verse number 19. Tignan nyo po ito ay counter sa mga reklamador na mga Kristiyano. Ano ba naman yan? Simula naging Kristiyano ako, pagdurusa, paghihirap, kalungkutan. Tignan nyo ang buhay ni Joseph. Verse 19. And Joseph said unto them, Fear not, for I am in the place of God. Ito po yung dramatical situation nung magpapakilala na si Joseph kasi hindi na siya ma-recognize ng kanyang mga brother na nagkanulo sa kanya. Kasi ano na po siya eh. Governor siya, ikalawa sa husa sa Pero eh. Sabi niya, huwag kayong matakot. Nagkaroon po kasi ng problema ng kanilang mga bansa, nagkaroon po ng drought. Ayan po yung hinanong ko lang historical background. Sinabing drought at gutom. Okay?
So si Joseph po nakapag-interpret ng 7 years of drought or ng tagutom na walang pagkain, talagang said. Ito, tignan niyo po. But as for you, sabi niya, no? You talk evil against me. But God, what? Meant it unto good to bring to pass as it this day to save much people alive. Amen. Hindi siya maunawaan ng mga kapatid niya. Sino ba itong taong ito na ginawan daw siya ng kasamaan, ginawa ng kasalbahian, inapit, tapos sasabihin niya, but God meant it unto good. Pinalano ng Diyos para sa ikabubuti, para ma-save ang mga buhay ng tao. Kasi nga naman, kung hindi siya dinala doon sa Ehipto, di ba, ay hindi siya magiging gobernador doon. Isn't it? Pero tignan niyo yung pinagdaanan niya. Ang hirap, pagdurusa, pang-aapi, kalungkutan. Pinalabas pa siyang patay na, pero buhay pa talaga siya. Isa sa mga ilustrasyon to na minsan, kasi sa palagay natin, sa paningin natin, ang pangyayari sa buhay natin na puros negatibo, no? And magdadala pa sa atin pala ito sa kabutihan. Amen. See? O si Joseph, nagpasa ilalim lang eh. Hindi niya naman alam na ganun ang mangyayari. You see? It meant to good, yung sinabi doon, no? Yung sinabing, you thought evil against me, but God meant it unto good. Wow! Puri ng Panginoon. Mga kapatid, hindi tinutukoy dito ang kasalanan, kailanman. Walang sinasabi ang banal na kasulatan, no? Kasi ang pamumuhay po ng kasalanan, iba po yun. Si Joseph kasi, nakaranas siya ng mga persecution, pagsubok, paghihirap sa buhay, pero faithful siya sa Panginoon eh. Sa Panginoon lang siya nakatingin eh. Kung tinukso nga siya ng asawa ni Pero, di ba, tinanggihan niya. Kaso binaliktad eh. Hinabla siya ng asawa ni Pero, hindi, pinagsamantalahan ako, kaya kinulong siya. Isipin po niyo. And this time, pwedeng gumanti si Joseph sa kanyang mga kapatid, sa asawa ni Parao. Pwede niyang gantihan niyo kasi mataas po ang kanyang promotion eh. Tignan niyo from the pit, sa balon na malalim, from the prison, ano yung pangatlo? From the palace. Wow, isipin niyo yan. Sa balon, sa kulungan, sa palasyo. Amen. Tignan mo naman, napakagandang kwento. Amen. Ay huwag tayong magreklamo kung ano man ang sitwasyon na pangyayari sa buhay po natin that God designed it. God has a purpose. So this is the ultimate plan of God for our goods. Kaibigan, kapatid, mga Kristiyano, ano po ang pinagdaraanan mong paghirap sa buhay? Kaya mo ang Diyos, pakalitlan. It seems negative, it seems evil, pakiwari natin, masama, nakikita natin, negatibo. Mga kapatid, tingnan natin maigib mo. It seems, baka ito ay plano ng Diyos po sa atin. So the ultimate plan of God for our goods. Alright, so ano pong number one? The ultimate plan of God is salvation. Number two, the ultimate plan of God for our goods. Okay? So, no matter what, kaya nga sinabi doon ng balik tayo sa text natin, no? Kaya nga sinabi doon ni Paul, ang ganda ng kanyang exhortation doon, no? Dramatical, no? As it is written, for thy sake, we are killed. Sabi ginagawa kay Paul, kay Apostol Pablo, siya po ay hinahunting all day long. Nakaranas ba kayo niyan, huntingin? Abangan, tambangan. Baka lumabas sa pintuan. Alam nyo na gagawin nyo, ha? Itumba mo na. Karanas ba kayo ng ganyan?
Si Pastor Pablo sabi niya, you're killed and day long. We're accounted as sheep for the slaughter. Sabi niya, nay or no. In all things, we are more than conquerors. Kami matitibay. Isang mandirigma through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God. Amen. Amen. Preach on. Wow. Kasi batid niya eh. Plano ng Diyos to. For my own goods. Pero huwag tayong magmatigas, huwag tayong magpilit sa ating kinabukasan, sa ating future. Ipasubmit natin sa Panginoon kung ano ang nais niya. Huwag natin ipilit, baka kasi maging masama eh. Pagsisisihan natin. Tama? Oh. Yan yung sinabi ko sa akin may bahay, huwag ipilit, baka di ka laoban. Mahirap yan. Kasi maging smooth naman yan eh. Kung talagang nais ng Diyos eh. Dahil kung tayo ang gagawa mga kapatid para sa ating kinabukasan, ay naku po, papalpakan. At hindi lang papalpak, ang pinaka-worst dito, napapahamak tayo. Right. Number 3, and this is my last point sa umaga ito. The divine plan of God is, okay, number 1, the ultimate plan of God is salvation. Number 2, the ultimate plan of God for our goods. And number 3, the ultimate plan of God in any situations. Ultimato ang plano ng Diyos, sacred, banal, sa lahat po ng sitwasyon. Maraming nagmamar-complain, gera na naman sa gitnang silangan. Mga kapatid, may plano ang Panginoon sa mga bagay. Alam niya ang nagaganap sa mga bagay na mga masamang nangyayari. Pangyayari man ito masama o mabuti man, maaaring ito'y pangtulutan ng Panginoon, mga kapatid. Yes, that is evil thing. Sabi ko sa isang kapatid, ako po'y nakikidalamhati. Pero talagang nayanig ang puso niya. Nakikiramay, nakikilungkot po sa pagkalisan ng inyong pong mahal sa buhay. Aminin natin, saklaw ito ng ating Panginoon na kailangan nating tanggapin. Hagulgul talaga. Huwag sanang sumbatan ng Panginoon. Panginoon, bakit mo kinuha ang aking mahal sa buhay? Hindi eh. May plano ang Diyos para sa kanyang ikabubuti. In any situation, the plan of God is perfect. Walang bahid. Walang kamalian. Walang kabalaktutan. Hindi katulad po natin na pag tayo po'y nagplano, may sablay. Pero ang Panginoon hindi. Look at verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Ang ganda Kaguluhan ba? Tignan nyo. Ano pa yung sinabi ng verse 35? Distress ba? Sa Tagalog po niya. Sino bang ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian ba? O tribulation? Kapisan ba o distress? Ang pag-uusig ba o persecution? Ang kagutuman ba? Or famine? Yan ba ang magpapakahiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos? O nakedness? O kahubaran? Ito po'y maraming magkomenta. Ano ibig sabihin ng kahubaran dyan? No? It might be, sinasabi po dyan, yung minsan, yung tapos ka yung walang-wala ka na. Or peril, or sword, or kamatayan, or panganib, or taba. As it is written, for thy sake ye are called all day long. Are counted as sheep for thy slaughter, pagbabanta sa buhay. Subalit sinabi ni Pablo, hindi. Ang mga bagay na ito kami ay mas lalong tumitikas, mas lalong nagiging mandirigma through Him that love us. Amen. Dapat ganun. Pagka na isang sundalo na nasusugatan, mas lalong tumatapang. Amen. Ang Kristiyanong punong-puno ng pagsubok, hindi yan bibigay sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung pag may pagsubok, ayaw ko munang mag-church.
Mali yun, mga kapatid. Parang prosperity gospel ang dating natin. Kalakip na po natin ang paghirap sa buhay. Karamdaman yan, kakapusan, kagipitan, butas ang bulsa. Ano pa? Kamatayan man yan, may mawala man sa atin. Ganun talaga eh. That's part of our life. Subalit sinabi ni Pablo, ang mga bagay nito ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig sa amin ni Kristo. Bagkus kami ay magiging mandirigma pa. Amen. Sana gano'n ang mga Kristiyano. Hindi magpapapastor, laylo muna ako. Malungkot ako eh. Paano ka magiging malungkot? Amen? Right. Kailangan mo ang salita ng Diyos sa panahon ng kapighatian at kalungkutan. Kailangan natin ang Word of God. Huwag tayong tamlayin sa paglilingkod, sa pagsisimba. Kung ano mang may pagsubok na mga minamahal sa Panginoon, dapat mas lalo ka pang lumakas at tumibay. Natsa-challenge ka pa. Diba? Yung the more na nabubugbog ka pa, mas lalo kang desidido. Mas lalo kang titindig sa pananampalataya sa Panginoon. Sa ating pagtatapos ng preaching ng salita ng Diyos na mayroong pinabagatang ang banal at sakdal na plano ng Diyos, the divine plan of God. Number 1, the ultimate plan of God in salvation. Number 2, the ultimate plan of God for our own goods para sa ating ikabubuti. Pasakop tayo, pasailalim tayo. Nawalan ka ng trabaho, baka may plano ang Diyos. Amen. Diba? O meron akong kakilala eh, Pastor, di ako matanggap-tanggap sa trabaho. Bakit may plano ang Diyos? No? Pagtsaga ka lang. So, mahirap naman yung lahat ng opportunity tatanggapin natin. Eh, paano kung may Sunday? Amen? O, hindi ka na nakapaglingkod. Diba? Right. Diba? O. Tawag nating maraming iba dyan, maraming ang tawag doon. Para karamihan po sa inyo, nakaranas ng failure eh. Pagbagsak. Tama yun. Right. Pero kinalaunan, sa pagtsatsaga mo at pagpapasailalim mo sa gusto ng Panginoon, umangat ka din. Huwag tayo magreklamo. Maigin na kung saan. Ay, i-absorb lang natin. Ay kasama ang Panginoon. And number 3, the ultimate plan of God in any situation. May gera sa Middle East, pag-pray natin. Yung kailan bumagsak ang gerang plano. No, sa India. Merong isang doong babae na nakaligtas. Actually, dalawa sila. Yung isang lalaki, nandun sa plano, pero nakaligtas. No? Ang ibang klase, hindi natin may paniwala paano nangyari kasi talagang napakahirap makaligtas pag nasa loob ka eh. Yung isa naman na late. Yes. No? Na late siya. Isinisip siya, late ako, sabi niya. 20 minutes, sabi niya gano'n. No? Pero nabilitaan niya, na-shock siya. No? O, di. Ay, sabi niya, gulat siya. Talaga nagagulgul siya. May purpose palang pag-late. Sabi niya. Yung late sa aeroplano, ha? Pero yung late sa church, ikakusapan niya. Amen? No? Amen. Preach on. Yung isapan niya, mga kapatid. No? Walang kwan doon. Ayaw ng Diyos yun. No? I love you in the Lord, mga kapatid. Yung gusto kong mag-boldjack ko, alam ko na-absorb nyo eh, no? Na, sabihin, hindi kayo naiinis sa akin kung kumanat ako ng gano'n, no? Pangalawa ko na si Jenny. So sabi ko nga eh, kanina, sa huling ano na lang po, no? Huling pagkakataon. Amen. Sa Sunday school, sabi ko, nakaranas po ako na pagkalalabas, halimbawa, tayo ay buong araw tayong magministeryo. Na-experience ko na hindi po nakapag-breakfast. Alam niyo yung katawan ko, ramdam ko yung energy, lumong-lumo eh. Yes. There's something wrong na parang hihina, walang power. Hindi ko mag-grip yung kwan ko, yung kamay ko. Sabi, hindi ka maliksi, no? Hindi ka energetic. Kahit na kumain pa ako ng tanghali, ibig sabihin doon, the complete meal is good for our body. Amen? Yung kating din sa spiritual needs natin. Pag complete ang meal natin sa Word of God, maating ka sa disco. Amen? Maating ka ng worship service. Babalik ka pa ng hapon. Take note, babalik pa sa prayer meeting yan.
Kung pinag-struggle natin yan, nawa, mga kapatid. Magkaisa tayo sa panalangin para lumakas po tayo sa ating pananampalataya. Right? Now, sa ating pagtatapos, mga kapatid, purihin ng Diyos na kung saan meron tayong church na mag-aalaga sa ating spiritual, magpapakain sa atin, dahil ang church na ito na talagang kailangan natin sa ating buhay. Buhay pang spiritual. Huwag lang puro pangangailangan, huwag lang puro pang pinansyal, no? Tandaan natin, meron tayong spiritual na pangailangan. Amen. Kaya nandito ang ating church na binigay ng Panginoon. Kumain tayo dito every Sunday. Amen? Amen. Importante po yan. Okay? So, purihin ng Panginoon. Dako po tayo sa panyaya. Okay? Tumayo tayo lahat. At iyo po natin ang ulo na